Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag. Ayan. Magandang araw mga banateros worldwide. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, si Boss. Yan Boss Dada. Kamusta naman ang mga buhay-buhay? Kamusta ang inyong weekend? At pasasakitin na naman natin ng mga ulo, atay, balumbalunan, kasukasuan na lahat ng mga salot sa lipunan, mga suwitik, mga hayop, mga kupal, lahat ng mga mandarambong, mandurukot, nagpapalaki ng betlog, mga kurakot, kawatan, magnanakaw, mang-uumit, mapangabuso sa kapangyarihan, mga sindikato, kuratong baliling, Hudas, Santanas, demonyo sa lipunan. Ayan, at syempre, alam nyo ba ngayong araw na ito ay sineselebrate mga bossing. Sineselebrate po natin ngayon yung 1 taon ng KOJ Siege. 1 year. Happy anniversary kay General Torre, kay General Marbil, kay DOJ Secretary Remulla, kay Abalos at kay Bongbong Marcos. 1 taon na pala simula nung malademonyo na kubkubin yung banal na dako ng KOJC. Bilis din ang panahon mga bossing, Oo, at ginugunita nga ito. Oo, sabi nga, ba't nyo pa ginugunita yan? Nakala ko ba yan ay isang madilim na dako, isang karimarimarim na kaganapan sa bayang Pilipinas? Kailangan po nating gunitain yan mga kababayan. Dahil alam nyo naman, syempre para hindi na yan pamarisan. Para at least alam natin, pare-pareho, alam ng bawat Pilipino here and abroad kung ano yung kahayupang nangyari na yan at dapat hindi na maulit yan. At hindi na po mauulit yan kung tayo ay maglalagay ng matinong leader sa bayang Pilipinas. Huwag kayong maglagay ng mga may amats. Huwag po kayong maglagay ng mga satanas na bumababoy sa kalayaan ng malayang pananampalataya. So bakit nga ba natin sineselebrate yan? Sineselebrate natin yan mga bossing kasi napakalaking pagkakamali ng ating pamahalaan yang ginawa nila na yan. Katulad din nung laki ng pagkakamali ng ginawa nila kay Pangulong Duterte. Alam ninyo, syempre alam naman natin tinrabaho si Pastor, hindi ba? Alam naman natin na talagang inuna siyang pinagpraktisan, inuna siya para makita ang reaksyon ng taong bayan at unti-unti nagsishift na sila doon sa talagang main na agenda nila, which is atakihin talaga ang mga Duterte. Yan. Pero nagtagumpay ba sila? Hindi sila nagtagumpay dahil ang pagkubkob nila dyan sa KOJC, mga bossing,
ay lalong nagpatibay sa pananampalataya, sa samahan, sa simbahan, at lalong-lalong napakaganda ng naidulot ng KOJ Siege na yan. Kasi marami sa mga Pilipino ang negatibo ang kanilang persepsyon patungkol sa simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. Ang daming agam-agam, ang daming katanungan, ang daming fake news na umiikot, ang daming propaganda ng mga makakaliwa kasi kalaban na kalaban talaga ng KOJC, ng SMNI, lalong-lalo na ni Pastor Apollo Kibuloy, ang mga komunistang NPA. So matagal na silang nagpropaganda. Matagal na silang nagpo-propaganda para sirain ang reputasyon ng Kingdom of Jesus Christ dahil isa po ang SMNI at ang KOJC sa mga nagpondo at talaga namang gumawa ng mga programa para magbalik loob sa gobyerno ang lahat at karamihan ng mga sumuko noong panahon ni Pangulong Duterte ng mga rebelde. Dahil doon gigil na gigil yung mga makakaliwa, lalo na yung mga legal fronts ng mga makakaliwa. Diyan na yung mga makabayan block. Gigil na gigil sila, mga bossing. So, inumpisahan nila na kanain, tirahin yung prangkisa ng SMNI. Tapos tinarget na nila yung kung sino ang may-ari. Laking gulat nila. Laking gulat nila dahil lang may-ari ng SMNI ay hindi si pastor. Oo, hanggang sa meron ng hearing sa Kongreso, meron pang hearing sa Senado na ginawa yung napakagaling na si Risa Ontiveros. Hindi ba? May ginawa siyang hearing din doon. Tapos doon sa hearing niya, mga bossing, talagang binaboy ang Kingdom of Jesus Christ gamit yung mga di umano binayaran na mga testigo. Kaya nga may kaso ngayon ng magsasampa yata ng ethics complaint yung mga abogado na against Risa Ontiveros dahil meron na siyang history ng witness tampering. May history na siya di umano ng mga pang-kikidnap ng mga testigo. At marami na din silang mga testigo na bumaliktad na nagsasabi na talagang binayaran lang sila. At pinakahuli nga yung alias Rene. Yun yung pinakahuli. So, may mga nagsasampa na ng kaso sa kanya. Ginamit yung Senado para politically i-persecute si Pastor Apollo Kibuloy. Enough para magkaroon ng contempt orders. At yung contempt orders na yon, mga bossing, yun yung rason kung bakit si Pastor Apollo Kibuloy ay nagtago dahil na rin doon sa, alam nyo na, yung extraordinary rendition. Alam nyo yung extraordinary rendition? Yung extraordinary rendition na yan, mga bossing, yan yung illegal na pagpapadala sa'yo sa ibang bansa. Katulad ng ginawa nila kay Pangulong Duterte. Noon, hindi tayo naniniwala doon sa sinasabing extraordinary rendition kay Pastor Apollo Kibuloy. Imposible, bla bla bla. Matagal nang hinihiling ni Pastor Apollo Kibuloy kay Pangulong Bongbong Marcos sa gobyerno na bigyan niyo ako ng assurance that you will not surrender me sa Amerika at haharapin ko lahat ng kaso ko dito sa Pilipinas. Hindi nagbibigay ang gobyerno natin ng assurance na yon. At sumugod nga sila sa Kingdom of Jesus Christ dahil isinampa sa korte yung mga kaso, nadagdagan pa nga. Sabi ko nga sa inyo, kung babalikan natin na finrease yung kanilang assets, enough para yung Children's Joy Foundation, yung foundation ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ, mawalan ng lisensya at mabuwag yung Children's Joy Foundation na nagpakain na at nagpaaral na sa milyon-milyong mga kabataan. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa buong mundo. So dahil sa politika nila, pati yung mga buhay ng mga
magandang naitutulong ni Kingdom of Jesus Christ yung kanilang mga pagkakawang gawa, yung kanilang mga outreach program na apektuhan syempre dahil finreach yung assets nila. Imagine, wala naman silang pondo ng gobyerno na nilustay. Wala naman silang sinayang na pera ng gobyerno. Wala naman silang, hindi naman sila, ibig ko sabihin, wala naman pera ang gobyerno na binibigay sa kanila, sa kanilang operasyon ng kanilang simbahan. Hindi ba? Para i-freeze mo yung assets. Kasi ang kaso rape, ang kaso human trafficking, ang kaso ay, ano pa ba? Hindi nga rape eh. Parang abuse, something like that. Tapos mayroong mga kung ano-anong kaso na available naman talaga. Dinagdagan lang ng qualified human trafficking para ma-hold nila, ma-hostage nila si Pastor Apollo Kibuloy. So ngayon, i-freeze mo yung assets. Ang tagal na na yung kanilang prangkisa ay kinansilan na sa Congress, pero sa Senado hindi pa kinakansila eh. So ibig sabihin, active pa yung kanilang prangkisa, pero kita mo naman yung NTC, 'di ba? National Telecommunication Commission, hindi pa rin yung sa MTRCB na lift na yon, pero yung sa NTC, yung kanilang operation hindi pa rin binibigyan ng permiso ng NTC, 'di ba? Imagine. So talagang ginulpi nila si Pastor Apollo Kibuloy, lalong-lalo na ang Kingdom of Jesus Christ. At hindi pa sila hindi pa sila tawag diyan yung nakontento. Nagano pa sila, sinugod na nila nung unang pagkakataon. Alam naman nila na wala doon si Pastor. Pero ginawa nila ulit sa pangalawang pagkakataon at yun na nga yung KOJ siege. 1 taon na po yung pagkubkob, illegal na pagkubkob ng PNP at ng gobyerno sa Kingdom of Jesus Christ. So, is it something na dapat nating i-celebrate? Oo naman. Kasi noong nangyari yan, mga bossing, kuhang-kuha ng mga lente ng ating mga kamera yung mga nangyari dyan. Lahat simula sa pagsisinungaling ni General Torre, sa pang-aabuso ng mga pulis, sa mga illegal na paghalughog nila kahit wala silang permiso. Illegal lahat yan. Sa simula pa lang, illegal na eh. Mantakin mo, wala kayong valid na warrant of arrest. Ang hinahanap nila, ibang tao sa ibang address, pero nandun sila sa Davao. Ang address nasa Pasig. Kasi na-issue na ng NBI yung alias warrant of arrest. Ibig sabihin, nagkaroon ng unang warrant, tapos ibinilik sa korte, nag-issue ang korte ng panibagong warrant, isinerve na ng NBI. So hindi na siya pwedeng iserve ng PNP because isinerve na siya ng NBI at according to NBI, inikot nila, wala talaga dun yung tao. Wala nga silang search warrant eh. Kumbaga, nagbigay pa nga ng kortesiya ang KOJC na kahit wala kayong search warrant, sige, hanapin nyo. Total, wala naman talaga dito eh. So, ang NBI, nagbigay ng clearance, wala talaga doon. Pero, itong matigas ang muka na si General Torre, talagang itunuloy pa rin yung kanyang masamang balak. Gamit ang warrant of arrest para kay Silvia Simanes na taga-Pasig. Isinerve niya dyan sa Kingdom of Jesus Christ at nagstay sila ng 16 days. So dun sa 16 days na yun, akala ng mga kapulisan natin, masisira nila yung puso at yung isip ng mga taga Kingdom of Jesus Christ. They keep on provoking yung mga tao sa loob, pero nakita niyo naman, mapayapa na nakapamalagi ng 16 days sila dun sa loob. Wala ni isa sa mga miyembro ang lumapit sa kanila at nagsumbong na inaabuso sila. Bagkus, nagpapakain pa nga tayo sa mga kapulisan dahil nakikita natin yung mga yung mga pagkain na binibigay sa kanila. Nakita ko nga yung isang rasyon sa kanila. Pinag-uusapan nga namin ni Jay kanina eh. Rasyon ng pagkain nila, toge, rice at saka juice. Medyo nag-upgrade ng konti, naging chicken fillet sa McDonald's. Tapos isang kanin lang, tapos inumin. Yun na yun. So sa awa nga natin, nagpapakain pa nga tayo doon, di ba? Kinaibigan na rin naman natin sila for the buong duration ng 16 days. Until, so nakita ng mamamayang Pilipino
Nakita nila yung disiplina ng Kingdom of Jesus Christ. Nakita nila kung gaano kagaling na leader si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi makikita mo kung gaano ka-obedient, gaano ka-peaceful, gaano ka-loving yung mga nandoon sa loob ng compound. Imbis na sila yung binabantayan ng pulis, sila yung nagbabantay sa mga pulis na natutulog. Napakalaking pera. Napakalaking pera ang ginastos ng gobyerno natin dahil lang dyan, ang kanilang hinahabol ay isang alagad ng simbahan. Samantalang napakarami ng kriminal sa buong Pilipinas, hindi nila tinatrabaho ng ganyan. Takang-taka ako. Dito pala sa Pilipinas, yung mga matitinong tao, yun na yung mga tinatrabaho. So, to cut the story short, mga bossing, yung maling perception ng mga tao tungkol sa Kingdom of Jesus Christ, huling-huli ng mga lente ng mga camera natin, nag-broadcast tayo ng halos 3 linggo. Nag-broadcast tayo live 24 oras. SMNI lang ang gumawa niyan. Ever, sa lahat ng mga media outlet, SMNI lang yung gumawa ng broadcast dire-diretso buong 16 na araw na yan. Nakita lahat doon. Pinakikita lahat doon pang-aabuso ng mga pulis. Nakita lahat doon kung gaano kababait lahat ng mga taga Kingdom of Jesus Christ. Nakita doon paano ginugulpe, nakaposas na, sinisipa pa. May namatay pang 2. Actually, yung unang atake nila, may namatay din na 2. Ay hindi, isa pala yung namatay nung panghuli. May namatay na 2 nung una, tapos may isang namatay nung panghuli, mga bossing. So talagang makikita pa rin natin kung gaano ka-peaceful, hindi lumaban, talagang nagdadasal lang, nag-aawitan yung mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Doon ko na-realize na ito palang mga tao na to is somewhat worth dying for. Yan talaga yung mga worth dying for na mga... Kasi akala talaga namin mamamatay kami dyan. Promise. Yung huling araw, akala talaga namin mamamatay kami dyan. Kasi... matapos yung Senate inquiry ni Senator Bato de la Rosa noon, medyo nakasama yung Senate inquiry niya. Lalong naging matapang yung mga pulis. Nag one time, big time na sila na it's now or never. Dahil nga ang tagal-tagal na nila nandoon, naghukay pa sila doon, hindi pa rin nila makita si Pastor Apollo Kibuloy. So ang plano na nila daw ay magsimula na ng sunog para lumabas yung mga taga-compound at sana mahuli na nila. Ganun ang dating Oo, para mapalabas mo yung mga ipis, yung mga daga, sunugin mo. Sigurado labasan ka agad yan. So dumating sila dun sa punto na parang ganun na yung gusto nilang gawin. And ready na rin yung mga taga-Kingdom of Jesus Christ na magsakripisyo ng kanilang buhay. Kasi sabi ko nga yung KOJC compound, birthright nila yan. Pinaghirapan nila yan. Nagsimula sila mula sa maliit na simbahan, napalaki nila ng palaki dahil sa pagpupunyagi nila at dahil sa napakagaling nila na leader na si Pastor Apollo Kibuloy. At nakita natin nakita natin yung bunga ng ng mga pangaral, ng guidance ni Pastor Apollo Kibuloy. Nakita natin bawat miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Nakita natin kung gaano sila katino, kaayos, at maraming mga maling paniniwala ang nabago dahil dyan sa KOJC. So, nag-benefit ang Kingdom of Jesus Christ. Just recently, meron po silang nabaptize na 5,000 dito lang sa Pilipinas. So, nagtagumpay ba sila sa pagpapabagsak sa Kingdom of Jesus Christ? Nagtagumpay ba sila na nung kanilang ikinulong si Pastor Apollo Kibuloy napabagsak nila ang Kingdom of Jesus Christ? Hindi po. Mas lalo pa pong tumatag at mas lalo pa pong tumibay ang samahan, simbahan, pananampalataya ng Kingdom of Jesus Christ. At sabi ko nga sa inyo, nagpunta ako sa Europe kamakailan lang. Maraming mga Pilipino sa Europe na hindi naman member ng KOJC, pero lahat sila nakikisimpatya sa Kingdom of Jesus Christ. At bilib na bilib sila. Nakita na-showcase sa buong mundo, na-showcase kung ano klaseng leader si Pastor Apollo Kibuloy. Kung anong klaseng buhay yung ibinigay ni Pastor Apollo Kibuloy
taliwas doon sa ipinakakalat na inaabuso niya yung mga miyembro niya, na ipakita nung siege kung gaano kaunlad at gaano ka sarap ang buhay ng mga nasa Kingdom of Jesus Christ. At tayo ay nagpapasalamat dahil tayo ay naging kumbaga part ng history na yan. History na nakakakilabot dahil hindi mo ine-expect na yung mga tao na dapat na magtatanggol sa'yo to serve and protect, sabi nga nila, yung mga tao na dapat na tutulong sa'yo, sila pa yung mga naging kasangkapan para lang sa masamang balak. Oo, so nakita ng buong mundo gaano kababoy ang liderato ni Bongbong Marcos, ng DILG, ng PNP sa kabuuan. Yung mga leaders nila, yung mga pulis, walang magawa. Sumusunod lang talaga sila kasi may mga official sila eh. And yun talaga ang disiplina nila. Susunod sila sa official nila sa kahit na ayaw nila, wala silang magawa. Although mali yun, kaya lang naiintindihan natin yun eh. At sa kabila ng ginawa ng mga kapulisan, yung mga taga Kingdom of Jesus Christ, nung sila'y lumalabas, nagpapasalamat pa rin sila ng lubos doon sa mga kapulisan. So parang tinrato na rin nila na parang pamilya nila yung mga pulis na nandoon. Marami sa mga kapulisan doon yung tuwang-tuwa na natapos yung siege nang walang nasaktan talaga. Yung wala nang mas marami pang nasaktan. Kumbaga payapa pa rin. Maraming na damage sa property ng Kingdom of Jesus Christ, pero lumabas yung mga pulis na feeling ko thankful din sila na walang kasi grabe talagang yung mga kadaliri ng mga SWAT nasa gatilyo na ng mga Armalite nila eh. So papatay na talaga sila ng tao eh. So dahil dun sa pagsuko ni Pastor Apollo Quiboloy, napigilan yung pagtanak ng dugo. Pangalawa, napigilan na magkaroon ng kasalanan yung mga otoridad na labag naman sa kanilang kalooban yung kanilang pananatili doon sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. So, bittersweet kasi nanalo tayo, walang nasaktan, umalis sila ng mapayapa, pero kapalit nun, nagsakripisyo si Pastor Apollo Quiboloy ng kanyang kalayaan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
walang